isa sa mga method at alam ko po marami na sa inyo rin ang gumagamit ito. Hindi nyo lang po siguro napapansin. Ito yung inyong mga ginagamit na mga verses kapag kayo ay nagsashare ng mabuting balita. Sino pa po dito ang hindi nakakapag-share o hindi niya po na ibabahagi pa ang mabuting balita? Siyempre, walang aamin. Dapat pala baliktarin ko yung tanong. Sino na ang nakapag-share? Inaasahan kong lahat yan dahil kanina walang tumaas. Okay, meron na po ako ditong mga mga pakulo lang. Sinong may Bible? Gusto niyong highlighter? Okay, ano ang mabuting balita? Lapit po dito. Gustong highlight. Nakapag-share na kayo ng mabuting balita. Sabi niyo, ano, shinare niyo? Sige, dito po, para may highlighter. Ano ang mabuting balita? Exam week ngayon ng mga bata. Ano yung right minus wrong? Hindi. Ang mabuting balita ay ang tungkol sa pagliligtas ng Diyos sa bawat isa, kanyang pag-ibig. Si Jesus na mula sa langit ay nag-obey sa Lord God na, haba na sagot ta. Essay. Na nag-obey sa Lord na magkatawang tao upang iligtas tayo. Ha? Sapat na gaho, sapat na, nasagot na. Thank you. Dahil ang aking time ay limited. Okay, yun po. Sino pa? Sige nga. Ayan. Huwag niyong uulitin yung sinabi, ha? Hindi pwedeng copy-paste. Anong color yan? Ayan, para magkaiba. Ang mabuting balita ay simple lang, ang salita ng Diyos. Tama? Tama, may tama. Ba't di kayo nag-agree? Tama. Tama po, mabuting balita. Parang medyo, broad. Dapat medyo specific. Sige po. Parang mga deacon Sir, kayo na sunod. Ang mabuti pong balita ay ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para tayo maligtas. I-confess natin na tayo makasalanan at tanggapin ng nagpapatawad ang galing sa Panginoon at isabuhay kung ano yung katuruan ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Tama? Tama daw. Kasi kanina wala sumabi ng tawa. The broad kasi yung salita ng Diyos. Ninang, part po ito ng board Mabuting balita ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo para tayo iligtas. Si Sir na lang po. Si Sir na lang di ko na naririto. Sino ba di ko na naririto? John Will, baka mga ano pa yan sunod. Ang mabuting balita, ang payak na kahulugan nito, pero napakamatuturan ang kaligtasan. Sir. Terms, ito nang iyo. Kasi sa terms na po wala. Opo, welcome po. Yan po ay gagamitin nyo. Kasi po, ang pag-aaralan natin ay Book of Romans. I-highlight nyo po yung mga verses para po matandaan nyo. Katulad ng akin, may mga highlights po. Okay, simulan po natin. Romans Road to Salvation, ibig sabihin, ang atin pong gagamiting mga verses ay mula po dito sa aklat po ng Roma. So, lagi naman po ito nababanggit. Ang background po nito ay ang church na ito ay hindi mismo si Paul ang nag-found, hindi katulad ng ibang mga churches like Philippians, Corinthians, or Thessalonians. Hindi si Paul. Ang Romans po ay most probably yung mga nakakilala sa Panginoon na nagbahagi doon. Kaya take note po, nagbahagi doon ng mabuting balita ng pagliligtas, kaya nagkaroon po ng church. So meron pong unang naging hakbang ang pag-share ng mabuting balita. Mamaya atin pong tatalakayin ng mabuting balita. So meron pong na-found na church dahil po dito sa mga nakakilala sa Panginoon, yung ibang, sabi ng mga scholars, sa Pentecost, yung iba naman sa ibang mga areas na nakakilala sa Panginoon at nanirahan sa Roma. So nagkaroon po ng church dito, subalit, dahil po kay Claudius, most probably AD 49, pinalayas lahat ng mga Hudyo sa Roma. So yung church naging consist na lang ng mga Gentile believers. Okay? Pero dumating po yung time after 5 years, pinabalik
yung mga Hudyo na naninirahan sa Roma, kasama din yung mga believers. Kaya lang, pagdating nila, nagkaroon na ng konting problema patungkol sa kanilang paniniwala, especially ang salvation. Kaya naman, ipinresent ni Apostol Pablo, isa po ito, ang Book of Romans, isa sa napakagandang presentation ng mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Kasi po, mix na ito, Hudyo at saka Hentil. So, ang una po nating verse dito, maganda, keep in mind po ito, Romans 1 verse 16. Kasi po, isa ito sa mga dahilan bakit hindi po ibinabahagi ang mabuting balita. Una, nahihiya. Padalawa, hindi naman alam paano ibabahagi. Romans 1 verse 16. Ano pong sabi dyan? Sige nga po, tayo, nakakita na. Ayan. Yan ang ikaliligtas ng bawat nananampalataya, ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Bago po tayo lumaot ng lumaot, tingnan po natin ano ba yung mabuting balita. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 hanggang 4. Okay po, nakita nyo? Yung mga may highlighter, pwede nyong highlightan. Sabi po'y ganito, at ngayoy ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, ito po ang full gospel. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Okay po, yun ang mabuting balita, yung full gospel na tinatawag po natin. Si Jesus ay namatay para sa mga makasalanan, para po sa atin, but after 3 days, hindi dapat po napuputol sa si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Dahil ang katagumpayan sa kasalanan ay ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon. So, si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya ay muling nabuhay para rin po sa atin ayon sa kasulatan. So, ito po yung full gospel. Ay, Pastor, paano ko yan i-share? Alangang ganyan lang sabihin ko. Una pong step, Romans 3 verse 23. Meron pong progression ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng labo-labo. Bago mo sabihin na si Jesus ay babalik para sa mga nanampalataya, ipakita muna po natin ang kalalagayan ng tao para makita ng bawat isa ang pangangailangan natin ng kaligtasan. Romans 3 verse 23. Sino po makakapag-recite? Walang tinginan sa Bible. Bro, punta ka dito. Si Ken. Romans 3:23. Romans 3:23. Para kita ka sa camera. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wow. Thank you. Yeah, isa na lang to. Romans 23, ang katotohanan ng kasalanan. Ibig pong sabihin ng sin ay miss the mark or missing the mark. Fall short of perfection. Lahat ay nagkasala, ang sabi po doon. So, pakita natin sa ating mga binabahaginan na lahat ng tao ay makasalanan. Kasama ka, kasama siya. Lahat ay makasalanan. Lahat tayo hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil tayong lahat ay makasalanan, makinig po kayo ha, kasi mamaya kayo naman na mag-share nito. Kasi ito po ay training, then workshop. Dahil lahat ay makasalanan, may kabayaran ang kasalanan. Tayong lahat ay mapapahamak dahil sa kasalanan. At ano ang kabayaran ng kasalanan? Romans 6 verse 23. Sino nakakasaulo? Ikaw ulit? sa ulo na ni Ken ang Romans. Romans Road to Salvation. Sino po nakakasaulo? Romans 6 verse 23. Meron itong card Nakita niyo po yung card nito, yung binabaliktad, yung life tsaka death. Naubos na yung akin kasi nung nagtuturo ako sa batch po ni na Jacob, nung Abjel,
Pinamigay ko yun. Nasa inyo pa ba yung inyo? Ayan. At si Carlo ay nag-share sa kanyang teacher, gamit po yun. Pag binaliktad nyo life, pag binaliktad nyo death. Romans 6:23, sige po. Yung iba naman, yung mga wala pang highlighter. Si teacher. Last na ito. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Thank you. Yun, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, magandang maipaunawa po natin sa kanila, lahat tayo nagkasala, lahat tayo parurusahan, at ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay ano? Ano? Okay, may 3 uri ng kamatayan. Una, physical death. Ang physical death ay pagkahiwalay kasi ang keyword po sa death ay separation. Okay? Pagkahiwalay. So ang physical death, pagkahiwalay ng katawan sa spirito at kaluluwa. Physical death. Padalo po, spiritual death. Sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 1, dati kayo'y mga patay. Pero ang kausap ni Pablo yung mga buhay, alam mo, sumulat siya sa patay. Sino na ho sa inyo sumulat sa patay? Mahal kong ina. Dati kayo mga patay. Pero sabi ni Paul, dahil sa inyong mga kasalanan. Spiritually dead. Hiwalay naman siya sa Diyos. Ang tao ay hiwalay sa Diyos spiritually. Ito po yung matindi. Eternal death. Walang hanggang pagkawalay ng tao sa Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ng taho'y nahiwalay sa Diyos. Alam po natin ang pangyayari sa aklat ng Genesis. So maganda maipaunawa, maintindihan po ng ating kausap, dahil po sa kasalanan tayo ay nahiwalay sa Diyos. Patay tayo spiritually. Malayo tayo sa Panginoon. Iyan ang kabayaran ng kasalanan. So naipaunawa natin ang tungkol sa kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan, ngayon dadalhin na natin siya sa kanyang pangangailangan. Ano ang aking kailangan? Doon pa rin po sa talatang binanggit, ang kabayaran ng kasalanan, second step, yun pong kaloob ng Diyos. Huwag niyo namang sasabihin sa kausap niyo, nasa second step na tayo ha. Ito po'y para lang masaulo. Ano po, para lang masaulo niyo po yung konsepto ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ipaunawa ang kanyang pangangailangan para siya'y makinig. Ipaunawa sa kanya. Minsan po, ginagamit ko yun, mamaya po ituturo, pero ito po magandang magbukas ng kanyang kaisipan eh. At pwede niyo po itong gamitin kapag medyo meron na kayong closeness sa isa't isa. Kunwari po, itong tanong na ito, isang mapanuring tanong na mamaya naman po i-elaborate ng Ninong. Pero lagi ko po rin itong ginagamit bago ko ipasok itong Romans. Dumating na ba sa buhay mo na kung mamatay ka ngayon, huwag naman sana, alam mo kung saan ka pupunta or alam mo ba sigurado ka bang sa langit ka pupunta? Yan po yung nagiging opening ko pag mag-share ako ng Word of God. Bakit? Kasi gusto mo kuhanin yung kanyang atensyon. Gusto mong kuhanin yung kanyang, atensyon para siya ay makinig, mabuksan ng isipan. Oo nga, ba't nga hindi ko alam? Ba't nga hindi ko sigurado? Saka mo siya ipapasok. Patunayan mo, ipakita mo sa kanya na tayo'y makasalanan at tayo hiwalay sa Diyos. Therefore, kahit gusto kong pumunta ng langit at kahit gusto ko dun pumunta, hindi ako makakapunta dun dahil gusto ko lang. Dahil ako'y makasalanan at ako'y hiwalay sa Diyos. So ito pong second step, maganda po ito, ang kaloob ng Diyos. Doon pa rin sa talata na yon, ang sabi po doon, yun ay contrast subalit. Sabi doon, sa kabaliktaran nito, ang kaloob, bigay, wala kang pinagpaguran. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So yan po yung makikita natin sa Romans 6 verse 23 pa rin. I-highlight nyo po. Isa pa sa mga talata na pwede pong isama natin dito sa pangalawang hakbang ay doon sa Romans 5:8. Sabihin natin sa kanya, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Naniniwala ka ba doon? Medyo convincing po. Maganda, merong tahanungan conversation. Banggitin niyo po yung Romans chapter 5 verse 8. Wala na ako ditong pang premyo. Romans chapter 5 verse 8. Sino po nakakasaulo ng Romans 5 verse 8? Yung hindi titingin sa notes. Yung sa ulo talaga. Romans 5:8. Ngunit, sabay-sabay, ngunit
pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. See? Ipinakita po natin sa Kanya na tayo makasalanan. Ikaw at ako, isasama niyo lagi ang sarili niyo. Baka naman, alam mo bang ikay makasalanan, ikay pupunta ng impyerno. Hindi mo ganyan. Sama natin ang ating sarili, tayo makasalanan. Tayo mapapahamak at ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Alam mo bang pinakita na niya sa kalalagayan nating mahina, sa ibang version po ay nung mahihina pa tayo. Sa kalagayan nating walang pag-asa, alam mo ba? Ang Diyos ay gumawa ng paraan para tayo abutin. Namatay si Jesus. Wala naman sigurong taong hindi nakakaalam ng pagkamatay ni Jesus. Taon-taon na yan ipinalalabas. Alam nila na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Yun nga ang kanilang dinidebate eh. Pero ako'y naniniwala, marami na sa mga tao ay nakakita at nakapanood. Na-witness nila yung pagkamatay ng Panginoon. Napanood nila. So marami na nakakanawa at nakakarinig na si Jesus ay namatay. At yung pagkamatay ni Jesus na yon ay kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin nung tayo makasalanan pa. Hindi siya namatay nung panahong ikaw ay maayos na, siya ay namatay nung panahong tayo ay may hina pa. Dahil hindi natin kayang abutin ng Diyos. Sabi nga sa Romans 3:23, lahat tayo hindi nakaabot sa kaluwalhatian niya. So ipaunawa, una, ipakita ang kanyang kalalagayan bilang makasalanan. Padalaway, ipaunawa, pakita sa kanya ang kaloob ng Diyos, ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. So meron na tayong ilang talata. 3, tama po. Romans 3 verse 23, Romans 6:23, at saka Romans 5:8. Tama ho ba? Yan. So naipaunawa na natin yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon, sabihin natin sa Kanya kung ano ang paraan ng kaligtasan. Binanggit din sa Romans chapter 10, ang paraan ng kaligtasan, verse 9 and 10, or verse 9 to 10. Sige nga po, pakibasa nga po, sinong gustong magbasa? Romans 10, 9 and 10. Sa Tagalog po. Ayun. Ipahayag ang kanyang pananampalataya. Maniwala, ang sabi po dun sa verse 9, manalig ng buong puso. Ang sabi naman sa verse 10, ipahayag sa pamamagitan ng labi. Dito po kinuha yung sinner's prayer. Na mananalangin ka after you, ganyan. And then confession ng iyong faith. Ipahahayag yung iyong pananampalataya. Mananalig. So ang paraan para maligtas tayo, kung ikaw ay buong pusong mananalig sa Panginoon. Ngayon, ang tanong, naniniwala ka ba na si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan? Personal na po ito, huwag niyo nang isama ang iyong sarili. Naniniwala ka ba na si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan? So kung siya'y naniniwala at nananampalataya na si Jesus ay namatay at nag-alay ng buhay para sa kanyang kasalanan, sabi ng Bible, meron pong katiyakan ng kaligtasan. And then after that, maganda po, mabanggit din natin ito at maaral din natin yung resulta ng kaligtasan. Ang Bible po ay hindi tago sa assurance of salvation. Ang Bible po ay hayag na merong kasiguraduhan ng kaligtasan. Verse 1 ng chapter 5. Ang sabi po ay ganito, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Ang result ng iyong pananampalataya, ng iyong kaligtasan ay meron ka ng kapanatagan sa harap ng Diyos.
Panatag na tayo, hindi na tayo kaaway. Kasi ang sabi ng talata, dati tayo yung mga kaaway ng Diyos. Dati, yun ang ating dating kalagayan. Pero ngayon, dahil sa ating pananalig, dahil sa ating pagtitiwala, dahil sa ating pananampalataya, dahil sa ating paniniwala, meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. At isa pa pong talata ay sa Romans chapter 8, verse 1. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo. Di ba may kaparusahan kanina, sabi doon? May kaparusahan dahil sa kasalanan, pero silang nanampalataya at nanalig sa Panginoon, ang sabi doon, hindi nahahatulang maparusahan. So merong assurance, may kasiguraduhan. Ngayon, tanungin nyo ulit. Simulan nyo sa simula, sa huli, tanungin nyo ulit. Ngayon, tatanungin kita, kung tayo mamatay ngayon, huwag naman muna sana. Lagi niyong lalagyan ng ganyan. Huwag naman muna sana. Kung tayo mamatay ngayon, tatanungin kita ngayon. Para masigurado nyo kung talagang naintindihan ng mabuting balita yung presentation ninyo. Kung tayo mamatay ngayon, nakasisigurado ka na ba na tayo ay sa langit pupunta? Palagay ko naman, Palagay ko naman, kasi nai-present nyo ng maayos. Especially, bigyan nyo po ng emphasis yung pananampalataya sa Panginoong Yesus. Yung tiyak, yung buong pusong pananampalataya ay may tiyak na kaligtasan mula sa Panginoon. At ito po ang aking hamon sa Romans chapter 10. Balik tayo sa aklat ng Roma. Chapter 10 verses 14 to 16. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Ayon sa nasusulat, o kay Inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ito yung sinasabi ni Isaiah. Yon, binanggit din po yon. Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi mo? Pero doon po sa una ng talata, ang sabi doon, paano sila makakapakinig kung walang mangangaral? Kaya ngayon po sa ating mga church planting areas, hindi na po ganito kapag mag-share ng Word of God. Pastor, kayo gay available. Bakit po? May mag-share lang po doon sa church planting. Pastor, hindi ako pwede si Pastor James na lang. Pastor James, pwede ka po kayo. Hindi rin pwede si Pastor James. Pero nung unang tinanong si Ninong muna. Tinanong muna si Ninong. Paano yun pag hindi pwede yung mga pastor? Sino mag-share? Wala, sa susunod na lang na schedule pag pwede na sino pastor. So mas maganda po, marami tayo. Parang ayaw nyo. Mas maganda po, marami tayo. Salamat to sa tatlo. Okay, pero mas maganda, mas marami pa tayo. Ayan. Mas marami tayo magbabahagi ng salita ng Diyos. Again, kanina po sabi ko, kaya ko tayo hindi tayo nahihirapan, kaya tayo nahihirapan dahil hindi natin pinapractice. Pwede nyo hong practicein sa salamin. Kung mamatay ka ngayon. Alam mo kung sa langit ka pupunta. Practicein nyo sa salamin. Pero maganda po practicein nyo sa buhay. Kunwari, anak, kapatid, o kaya asawa. Yan. Practicein nyo po. Pag siya'y lagi nyo nang ginagawa, masasanay na po kayo, hindi na kayo mahihirapan.